Welcome to Donmar TV News Channel. Ang pag-usapan natin ngayon tungkol nga dito sa maiinit na issue tungkol dito kay Vice President Inday Sara Duterte at itong si House Speaker Martin Romualdez. Bakit ba ito nangyari ngayon na hindi nagustuhan ni VP Sara yung mga ginagawa ni House Speaker at ano ba ang stand ni Presidente Bongbong Marcos dito? Saan ba kakampi itong si PBBM? Kay VP Sara ba? O dito ba sa kanyang pinsang buo na si House Speaker Martin Romualdez? At marami ang nagsasabi, especially itong mga dilawan, itong mga kababayan natin na ayaw sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos na buwag na raw itong unit team. At sabi pa nila na ito raw si VP Sara at itong si PBBM in the future mabubuwag rin, no? Kasi dito pa lang sa issue na ito mukhang malabo na ang relasyon ni House Speaker Martin Romualdez at itong si VP Sara. Okay? So yan lahat na mga tanong na yan, sasagutin natin yan. Okay? Panoorin muna natin itong latest na balita tungkol dito kay Vice President Inday Sara Duterte at itong si House Speaker Martin Romualdez kung ano na ang mga nangyari. Kung ano ang mga possibilities na mangyari at tayo ay mag-analyze, tayo ay magbigay sa ating sariling opinion tungkol dito. Okay? Sa mga kababayan natin nalilinlang na hindi alam, no? Na iginiit, parang inaccuse nila si VP Sara na toxic raw, ganon, ganyan. Sa mga hindi nagkaintindi dito sa aking audience dito sa Donmar TV, ipapaliwanag ko sa inyo yan lahat. Okay? So, first, i-play natin itong video balita ng News 5 tungkol dito sa conflict ni House Speaker at itong si Vice President natin. Okay? Let's play the video. Ipinagtanggol ng isang kongresista si House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa umano'y iringan nila ni Vice President Sara Duterte. Bumwelta naman ang bise at tinawag na badly informed ang kongresista. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tila nag-uumpugang bato sina Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag, pinuri ni National Unity Party stalwart at Cavite Representative Elpidio Barzaga si Romualdez sa pagiging focus nito sa kanyang trabaho bilang leader ng Kamara sa kabila ng away politika. Dagdag pa niya, trinabahong mabuti ni Speaker Romualdez ang kandidatura ni VP Sara nitong nakaraang eleksyon. Kaya naman malungkot na balitaan niya ang umano'y gusot ng dalawa. Buwelta naman ni VP Sara, walang kinalaman si Romualdez sa desisyon niyang kumandidatong vice-presidente. Si Senator Amy Marcos daw ang nangumbinsi sa kanyang tumakbo. Naselyuhan daw ang desisyon niya nang pumayag si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kondisyon ni VP Sara. Hindi na idinitalya ng bisi ang mga kondisyong yan. Dagdag pa niya, halatang badly informed o naniniwala sa kasinungalingan si Congressman Barzaga. Giit pa ni VP Sara, nananatiling matibay at matatag ang administrasyon Marcos. Sa gitna ng banggaang yan, magkasama kahapon sina VP Sara at Senator Amy Marcos sa isang pagtitipon sa isang hotel sa Maynila. Kasabay niyan muli namang lumutang sa social media ang talumpating ito ni VP Sara sa oath-taking ni Romualdez noong Hunyo ng nakaraang taon. Dito nagpasalamat pa si VP Sara sa mga tulong ng House Speaker sa kanyang kampanya. I'd like to personally publicly thank Congressman Martin Romualdez for taking me in Lakas CMD and accepting the challenge to be my my two campaign managers during the Hindi ito inaasahan ng taong bayan na pinupuri ni Vice President Inday Sara Duterte itong si Martin Romualdez. Okay? So hindi ito inasahan. So mukha yatang ang taong bayan, ang lahat ng mga kumukontra dito sa issue na ito, nako-confuse ngayon. Okay? So, patuloy natin yung video. Last election,
Alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yon ni Congressman Martin Romualdez. And Hindi pa naman naglabas ng direktang pahayag si Speaker Romualdez tungkol sa mga pahayag ni VP Sara, pero nauna na niyang sinabing nakafocus lang siya sa pagtatrabaho at paghahanap ng solusyon sa mga problema ng mga Pilipino. Giit naman ng ilang miyembro ng House Majority, huwag nang palakihin ang issue. Umapila rin sila kay VP Sara na isang tabi ang anumang iringan sa politika. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Okay. So, ipapaliwanag ko ngayon kung bakit nagkaganito. Okay? Si Martin Romualdez ngayon, House Speaker, itiklop yung bibig. Wala siyang kibo ngayon sa mga banat ni Vice President. Kaya nga sa comment section, marami na si VP Sara ang idiniin dito na siya yung toxic. Dahil itong si House Speaker Martin Romualdez ay tiklop lang ang bibig, walang kibo, no? Ang analyze ko dyan, ayaw niya ng patulan itong si Vice President dahil natatakot siya. Dahil alam niya na guilty siya. Ito, analysis ko lang ito ha. I might be wrong, I might be correct. Takot siyang patulan ito, baka mabulgar yung ginawa niya kay Gloria Macapagal Arroyo. No? Na alam naman natin na itong si VP Sara, kapag ito ay bumuelta, pang-isahan lang. No? So, my analysis is ayaw ni House Speaker Martin Romualdez na lagyan ng gasolina yung kalayo, yung fire. Dahil mauungkat lang yung kamalian na ginawa niya. Dahil sa analysis ko, mali talaga ni House Speaker Martin Romualdez. Marami dito sa aking mga audience na kukontra sa akin dito. Pero, siya ang nagsimula eh. Siya ang napapraning noon. Siya ang advance mag-isip na may gagawin itong si Gloria Macapagal Arroyo. O, alam ko naman dito sa audience ko dito, marami ring nagagalit kay GMA sa mga ginagawa niya noon as president. Pero hindi yun ang argument natin. Huwag natin ilinlang ang taong bayan na ating iisipin kung ano yung mga maling ginawa ni GMA. Ang ating iisipin ngayon, kung kare-respeto ba ang ginawa ni House Speaker Martin Romualdez kay Gloria Macapagal Arroyo, na alam naman natin na magkaisa sila ng partido, tapos ginanyan niya. Yun ang hindi naintindihan ng audience sa mga humahanga kay VP Sara, sa mga nagagalit kay VP Sara. Yun ang hindi ninyo naiintindihan, na ang kay VP Sara lang respeto. As a party member, kung kaalyado kayo at mismo yung kaalyado mo ang naglaglag sa'yo, hindi yun maganda. Vice President Sara, may pinupunto lang siya sa kanyang ginagawa sa pag-resign sa Lakas CMD. Okay? Ngayon, kung tanong, sa akin ha, as a vlogger, yung aking analysis dito, ang mali rito is si House Speaker Martin Romualdez. I don't care sa mga opinion ng ibang mga vloggers dyan. Sa kanila yan, rirespetuhin natin yan. At sana rirespetuhin nyo rin ang aking opinion. Pero ang sa akin dito, saan ba kakampi si PBBM? Sa Vice President ba o sa House Speaker? Yan ang malaking tanong ngayon. Ang sa akin, hindi ayaw mangingialam ni Presidente Bongbong Marcos dito. Alam nyo ba kung bakit? Dahil nirerespeto niya yung kanyang pinsang buo na si House Speaker Martin Romualdez. At nirerespeto niya si Vice President Inday Sara Duterte, na alam naman natin na malaki ang ambag sa kanilang pagtulungan during the time sa kampanya. At it really reflects and it really shows na umepekto talaga. Dahil 30 million yung kay PBBM at 31 ba yun? O 32 yung ka VP Sara, umepekto talaga yung kanilang samahan. So malaki rin ang utang na loob ni PBBM. Maraming sumang-ayon sa akin dyan. No? Maraming nagsasabi na si PBBM raw
ay nakatulong kay VP Sara. Marami rin magsasabi na si VP Sara ang nakatulong kay PBBM. Para sa akin, both silang dalawa nakatutulong sa isa't isa. Dahil kung kinontra ito ni VP Sara on the time sa election, malaking ito, mababawasan ang kanilang boto. Kasi may bumoboto kay PBBM na mga Duterte, mga DDS. May bumoto rin kay VP Sara na mga loyalista. Alam natin na yan lahat. Now, ito yung malaking tanong. Kung ang unity ay buwag na ba? Uniteam. Hindi buwag ang uniteam. Okay? Yan ang tandaan nyo. Ang uniteam is intact pa rin. Maraming maraming hindi sumang-ayon sa akin dito. Ito lang ay conflict between Vice President Sara Duterte at itong si House Speaker Martin Romualdez. Dahil may mensahe na punto lang itong si VP Sara ni House Speaker Martin Romualdez na wag kang ganyan. Wag mong subukang what do you call that one? Magpa-power trip man tawag doon. Wag mong subukang maglaro ng politika. Dahil iba ito si VP Sara. Yan, yung picture na yan. Kinuha yan natin sa launching ng port ng Iloilo. Hindi talaga nagpansinan yung dalawa. Pumagitna nga si PBBM. Okay? So, uniteam is still intact. It's only that si Vice President Inday Sara Duterte ayaw niya itong si House Speaker Martin Romualdez. Nagagalit siya, hindi siya sumang-ayon sa ginawa. Maraming nagtatanong kung may chance pa ba na mag-reconcile. Meron pang chance. Kayong mga congressmen dyan sa House Speaker, House of Representatives, shut up na lang kayo. Huwag kayong mangingialam. Yan si Elpidio Barsaga, nangingialam Shut up na lang. Kasi mainit pa itong issue na ito. Hayaan nyo na lumamig muna itong issue na ito, tsaka itong si House Speaker Martin Romualdez at si Vice President Inday Sara Duterte ay magkabati ulit. Okay? Yun lang ating masasabi tungkol dito. Sana naman matapos-tapos na itong mga haka-haka nyong sinong may kasalanan, ganun, ganyan. May isang tao lang ditong nagkamali. Okay? Kaya umaringkada itong si VP Sara. So kayong mga audience ko dito, magbardagulan tayo, pag-usapan natin yan sa comment section, no? I-comment, i-react para naman masarap ang ating discussion tungkol dito. Okay? So guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.